Mga minalas at sinuwerte sa KBL. Kapansin-pansin na tahimik nga ang karera ni Renz Abando ngayon na siyang ayaw namang pumasok sa PBA at sa MPBL. Si Javi Gomez Diliano babalik na pala sa PBA pero hindi naman itutuloy kung hindi siya kukuhanin ng isa sa mga biggest ball club sa PBA. Kung anong team man yan, alam nyo na yan. Arvin Tolentino nalilito na dahil sa dami ng mga may gustong kumuha sa kanya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nakapili ng team na lalandingan. JD Kagulangan, imamax deal na ng Suwon KT Sonic Boom, habang may big news naman tayo kay Carl Tamayo at Kevin Kiambao dahil silang dalawa pala ang magiging pambato natin sa mga susunod na NBA draft at sinisimulan na nila ang kanilang journey to NBA. Tara, pag-usapan agad natin yan. Hindi pa man tumuntong sa KBL ang ilang mga collegiate players, si Renz Abando ang pinakaunang pangalan na matunog sa mga Pinoy at sa Korea dahil sa kung gaano niya pinapamalas ang isang uri ng Filipino style of basketball na siyang nagustuhan naman ng Anyang KGC coach Kim Sang-sik. Si Renz ay naglalaro averaging 14 points, 5 of 11 shooting na may kasamang 7 boards, 2 blocks, 1 steal, 3 assists sa loob ng 34 minutes playing time per game. Nagkampiyon ang kupunan niya na Anyang KGC sa EASL at eventually nagkampiyon rin sila sa mismong KBL. Dahil sa kanyang best performance, siya nga ay naging highest paid Filipino import sa KBL. Pero pagkatapos nga lang ng malalang injury bunga ng panunulak ni Onwaku, doon na nagsimulang mas naging injury prone si Renz Abando at hindi na ni-renew ng Anyang KGC. Hanggang ngayon, nasa hangin pa rin ang karera niya. Medyo hindi rin talaga sinuwerte itong si Javi Gomez Diliano matapos iwan ang Terra Firma Jeep para maging replacement ni Renz Abando sa Anyang KGC. Naging maganda nga ang pinakita niya sa Terra Firma nung muntikan na nilang pataube ng San Miguel sa quarterfinals, garnering 16.4 points, 5.9 rebounds, 1.9 assists per game, shooting 39% beyond the arc, 1.6 makes per game. Kaya dali-dali siyang kinuha ng Anyang KGC. Maayos naman ang naging debut game niya, tallying 12 points at nabiyayaan nga ng 27 minutes playing time. Kaso, wala pang isang taon binagsak siya sa roster ng Anyang KGC sa paniniwalang bumaba na ang kanyang efficiency rate down to 8.5 points per game na lang sa loob ng 21 minutes playing time. Ayon sa KBL Insider, nais pangaraw i-terminate ng Anyang ang kontrata niya at ngayon, open po siya na bumalik ulit sa PBA pero this time, ayon sa isang KBL source, kukunin daw siya ng isang malaking ball club sa PBA. Kung saan man yan, alam na natin yan. It's either San Miguel, Ginebra, Magnolia, or TNT. Ilan naman ang mga sinuwerte sa KBL? JD Kagulangan, ayon pa rin sa isang legit KBL insider, malapit na raw matapos ang kontrata niya pero ang big plan daw ng KT Sonic Boom sa kanya i-max deal. Ang tinuturing na Yuki Kawamura ng KBL ay naging KBL Rookie of the Year pa nga, averaging 7.3 points, 4.3 assists, 2.4 rebounds, 1.5 steals per game. Kahit medyo below average ang points niya, pero bumabawi naman siya sa ibang aspeto at naging complete package playmaker sa KBL sunod ni RJ Abarientos. Kevin Kiambao na nagsisimula na sa kanyang journey to NBA, nagkaka-average ngayon ng 17.4 points, 6.6 rebounds, 5.4 assists per game. Nakuha rin niya ang highest assist sa KBL, 18 assists in a single game at pang-8 sa highest scores. Siya din ang Filipino import na may pinakamataas na average points so far. Carl Tamayo, nakaka-champion lang sa isang thrilling Game 7 laban sa Seoul SK Knights. Si Carl Tamayo lang ang Filipino import na nagkampiyon sa parehong B-League at KBL. Sa labanang yon, nakakuha siya ng double-double, 12 points, 10 rebounds. At marami nga ang nagsasabi na dapat sa kanya binigay ang Finals MVP. Siya din na nagkaka-average ng 15.7 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals. Kasama din pala si KQ ni Tamayo para sa isang NBA journey. Kahit medyo malayo pa, pero malaki naman ang potensyal ng dalawa. Arvin Tolentino, nalilito pa rin ngayon kung saang team papasok. Ayon kasi sa isang KBL insider na si Arvin Tolentino ngayon ay kumakausap pa rin sa ilang KBL teams
na pwede niyang mapasukan. Naghahanap daw talaga si Arvin ng isang KBL team na may magandang opportunity at offer. 99% hindi na raw muna magpi-PBA si Arvin kahit kinukuha siya ng Ginebra at San Miguel. Nandyan lang naman ang PBA. Anytime babalik siya, may babalikan pa naman. Masasabi ko rin na dito na masusubukan sa KBL kung hanggang saan ang shooting ni Arvin at kung mapapanatili pa niya yung average ng 23.4 points per game at kung mag-i-improve pa ba yung physicality niya at depensa.